nagtapos sa dying. Wala na siya eh. And speaking of romance, nung nawala si Carol, siyempre, hindi na kami nagulat kasi dati na niyan sakit yun eh. Blessing na nga yung 16 years pa siya eh. Unang na-diagnose siya, 16 years ago, nung natanggal yung matres niya, kasi doon nagsimula yung cancer niya eh. Stage 1 sa matres. Nalaman namin na positive siya ng cancer. Kasi nung tinakbo ko siya sa ospital, hindi tumitigil yung pagdurugo niya. Hindi tumitigil na, akala niya mens lang, pero tatagal ng 3 weeks, hihinto ng 1 week, magkakaroon siya ulit. So, nung dinala ko sa ospital, nirefer siya ni Doc Monte sa kaibigan niyang OB-GYN. Na ang hatol agad ng OB-GYN, DNC natin. Raspa. Nung naraspa siya, maraming nakuha. Makapal. Sabi nung OB-GYN, ipapabiopsy natin. Doon nalaman, stage 1. At dahil doktor namin si Doc Monte, sabi agad ni Doc Monte, patanggal yung matres. So, tabiso ang tawag doon, tabiso. So, bihira daw yung gano'n na nadidiscover stage 1. So, para ma-isolate, wag nang bumalik. Totoo naman, kasi biro mo 16 years. Cancer-free siya. Bagamat bumalik ito sa bituka, tinanggalan siya ng ganyang kahaba na bituka, buti na pagduktong pa. So, kaya wala na kami mairereklamo pa eh. Kaya nung kinuha siya ng Lord, sa puso ko, bagamat malungkot, masakit, pero ando doon na rin yung pasasalamat na Lord, kahit pa paano, we made happy memories together. Kaya habang kayakap nyo pa, make more happy memories. Bawasan natin yung bawasan natin yung drama na hindi maganda. Bagamat nangyayari yun. Nagkakaroon kayo ng pag-aaway na tama lang yung sabi ni Ryan na huwag kayo matutulog hanggat di nasusog. Mag-usap. Make happy moments together. Ito there is no such thing as perfect moments. But we can grab every moment and make it perfect. Ulitin ko para doon sa mga hindi nakakuha. There is no such thing as perfect moments. But we can grab every moment and make it perfect. Habang nandiyan pa. Tama? Kaya medyo ayoko na upo doon sa sopa namin eh. Kasi yun yung huling kama namin ni Carol eh. Nung in pain na siya, hirap siyang bumangon doon sa kama kasi mataas eh. Yung sopa, bukod sa mababa, malambot, na pagka bababa ka, humuhulma siya na hindi siya lumalaban ba? Kaya madaling bumaba. Eh doon ako natutulog sa sopa eh. Magmula nung in pain na siya, hindi na kami natutulog sa isang kama. Kasi
Ayoko maistorbo siya. At the same time, ayaw niya rin ako maistorbo tuwing bababa siya at magsisiyara. Anyway. So yun yung huling memories ko sa kanya. Yung letter L kami. Ado doon siya sa mahabang part para diretso yung paa niya. Ako kasi nagduduktong ako ng upuan doon sa paanan para doon yung paa ko. At nahihimas-himas ko yung ulo niya. At saka naririnig ko pagka may sinasabi siya. Kasi pag ado doon siya sa kama niya, magkahiwala yung sopa tsaka yung kama. Hindi ko naririnig. Tawag na pala siya ng tawag. Hindi ko pa naririnig. Kaya sabi ko, dito ka na nga. Yan. So, time to stop embracing is an end to romance. Wala lang. So, while you're still embracing, enjoy it. Kayo naman mga babae, pag yilapos naman kayo ng asawa nyo, huwag nyo naman tanggalin. Nakarinig na ako mga reklamo. Yung asawa ko, Pasto, wala ka lambing-lambing. Nung kinausap ko yung asawa, Pasto, paano yun? Pag inakbayan ko, nagagalit, pinatatanggal. Hindi ko, sabi nung asawa tuloy, hindi ko alam kung ano gusto niya. Pag naglalambing ng mga asawa niya, payagan niyo. Hindi corny yun, by the way. Ang ganda tignan nung ang puti-puti na ng buhok ng mag-asawa, magka-holding hands pa. Tama? Make happy moments together. I-Kodak niyo yun. So learn to live life to the fullest. And while she is still there, while he is still there, ewan ko kung sobra-sobrang sabihin ko to, punuin natin ang buhay ng lambingan. Hindi masama maging malambing. Kung sa asawa nyo, ha? Huwag kang maglambing sa iba. Parang awa niya na. Sakit ng ulo yan. Another topic yon. Si Solomon at saka si David, maraming sasabihin tungkol dyan. So while you're still embracing, enjoy it. Make happy moments. Make happy memories together. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga pinapadala kong picture, yung mga me time ko, yung magkasama kami, kumain kami, kasama yung mga apo. Salamat sa pag-like nyo. Salamat din sa hindi nyo pagpansin. Kasi wala akong pakialam. Pansinin nyo o hindi. Basta maligaya ako. Hindi ko naman ginawa yun para sa inyo eh. Ginawa ko yun para maalala ko siya. At unang-una ko pinapadala niyan, yung family ko. Ay, mataba pa dyan si Sister Carol. No? Ganda pa ng ngiti niyo dyan. No? End of romance. Kaya nung sinabing, the time to embrace, yun. Wedding bells yun. Wedding bells. Pero may ikalawang hugot ako dyan. A time to stop embracing is an exhortation to repentance. What a way to start the new year. May mga bagay-bagay na dapat natin pagsisihan. You cannot go on living life embracing sin. Hello?
Ito, hindi ko alam kung familiar kayo. Hebrews chapter 12, verse 1, Ina. Ito, sasabihin ko lang to. If you're taking down notes, just write this. Embracing life means learning to embrace what life brings. Natututunan natin tanggapin kung ano yung dulot ng buhay. Wala kang tinatanggihan. Problema man yan, sakit man yan. Sa akin yung karamdaman na minsan pabalik-balik lang. Dapat matutunan natin na sa gitna ng karamdaman, nagpapasalamat tayo sa Lord. Bakit? Kasi pagka meron tayong wrong mindset sa pagharap sa karamdaman, nadadagdagan yung karamdaman natin. Kung nagiging negative tayo sa buhay, before you know it, magiging negative ka sa mga kasama mo sa buhay. Di ba? Ano isang katangian na may sakit? Masungit. Kasi ang mindset na may sakit, ako may sakit, kaya lang intindihin niyo ako. Why? Nadja-justify ba yung ganung mindset? Oo, kasi siya yung may nararamdaman eh. Siya yung may karamdaman eh. Pero kung Kristiyano ka, kapatid, dapat pasalamatan mo yung nag-aalaga sa'yo. So, imbis na sungitan mo. Kaya ako, prayer ko, kung kukunin ako ni Lord habang natutulog. Kunin niyo ako, Lord, para pag nagising yung mga kasama ko sa bahay, alam na nila gagawin na lang susunod. Of course, hindi ko may inuutusan ng Lord, pero request yun. Lord, kung pwede lang. Para wala na ako masungitan. So, learning to embrace what life brings. Second, learning what not to embrace. Dapat matutunan din natin yung mga hindi natin dapat yakapin. So as to simplify life. Nagiging komplikado buhay pagka meron tayong pilit na yakap na hindi natin mayakap. Meron tayong pilit na yakap na hindi natin dapat yakapin. At mamaya, tatalakayin ko yung particular na hindi natin dapat yakapin. Hebrews 12:1. Number 3, embracing life. Learning to stop embracing so as to move on in life. Pigilan na natin. Yayakap-yakap ka ngayon na hindi mo dapat hinayakap. Ang tagal ng pinapabitawan sa'yo, ayaw mo pang bitawan. Bigat na bigat ka na sa buhay, and yet, walang kaginhawaan. Sino may kasalanan? A time to stop embracing is an exhortation to repentance. Pakipansin itong Hebrews 12, verse 1. Seeing we are compassed about with a great cloud of witnesses, let us lay aside every weight. And the sin which doth so easily beset us. And let us run with patience the race that is set before us. Pakipansin niyo yung salitang easily beset. Kasi sa umagang ito, maging totoo tayo.
Hindi pa tayo perfecto eh, tama? May mga kasalanan pa rin tayo. Pero pakiguhitan yung easily beset. Particularly yung word na beset. Kasi meron tayong kasalanan na hindi natin mabitaw-bitawan. Kasi yun yung yakap-yakap natin. Sa Tagalog, anumang balakid na pumipigil, ang kasalanan at ang balakid na pumipigil sa atin. Balakid, kasi siya yung maharang sa atin. Pero, very interesting yung word na beset. Kasi, yan yung ginagamit dun sa kasalanan na favorite natin. Pag sinabing besetting sin, ano yung meaning ng beset sa English? Ayun, no? It is a sin that a person struggles. May struggle ka kasi alam mong mali. Kasalanan yan. So, nag-i-struggle ka. And yet, which often is easily committed. Nag-i-struggle ka sa kasalanan na yan, and yet, hindi mo mabitawan. Bakit? Kasi siya yung pinakamadaling gawin. Kaya yung salitang besetting sin, andyan dyan at nandyan dyan, hindi nawawala kasi hindi mo tinatanggal. In fact, kung pwede kong gamitin yung word na favorite. Kaya pag may sumita sa'yo, galit ka. Why? Diyan ako maligaya eh. Yun yung ibig sabihin ng besetting sin. Bukod sa hindi mo binibitawan, hindi mabitawan Kasi sadyang hindi mo binibitawan. Yun yung besetting sin. Hindi mo kailangan gawin lahat ng kasalanan para maging makasalanan ka. Hindi. Meron lang isa na hindi mo bitawan. Hindi ka na makatingin ng diretso sa Diyos. Bakit? Kasi alam mo, may iniingatan ka. Yan yung sinasabi ni Haring David na, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kaya yung time to stop embracing, applicable sa kasalanan na ginagawa natin. Baka naman pa pwedeng bitawan mo na. Gusto mo guminawa buhay mo, hindi ka gumiginawa. Bakit? Bigat na bigat ka sa dinadala mo. Lay aside every weight. Ang masama, hindi lang ikaw nabibigatan, pati yung mga taong nakapaligid sa'yo. Hello? So ano plano natin itong 2025? Ganun pa rin? Kasi kung ganun pa rin, ikaw na lang. Huwag ka naman damay. Let us lay aside. Alam niyo kung ano ibig sabihin ng lay aside? Bitawan. Ayun o. Talikuran. Gusto ko yung salita sa Bisaya na, bitaw! Literal yun. Nabibigatan ka? Bitaw! Hindi. Bigat na bigat ka, nandadamay ka. Mama,
Oh, ito. Gagamit ako halimbawa para mas maintindihan. Yung tatay na lasenggo, walang trabaho. Magaang ang buhay niyan? Ang masama, damay niya, pamilya niya. Tama! Anong pwedeng gawin ng taong yun? Hindi ganun kasimple, no? Kung hindi ka Kristiyano, talagang hindi ganun kasimple. Pero kung Kristiyano ka, simple lang, sumunod ka sa Diyos. Tigilan mo na ng kayayakap sa kasalanan mo. Tigilan mo na ang pagnanasa, nayakapin yung kasalanan mo. Bitawan mo. Yakapin mo, Panginoon. Kasi hindi mo kayang yakapin ng Panginoon kung meron kang ibang yakap. Tama? Na ano New Year's resolution? Ayaw kong tawagin resolution. Basta i-emphasize ko yung word na repentance. Meron tayong dapat pagsisihan. Pues, gawin natin. Gusto mong umayos ang buhay nyo? May tinuturo ang Lord sa'yo kung paano mo sisimulan. Tanong lang, gagawin mo ba? Kasi naalala ko yung payo ng isang kapatid sa kanyang kapatid. Pag sumunod ka sa Panginoon, kung ngayon pinagpapala ka, mas lalong higit na maraming pagpapalang darating sa buhay mo. And that's true. Kasi minsan may bigat sa buhay, may sagabal sa buhay na hindi ka makaaba-abante dahil may kalso o meron kang bitbit na hindi mo dapat bitbitin. Hello? Exhortation to repentance. Nung sinabi ng Lord doon sa mayaman na, ipamahagi mo yung lahat ng meron ka. Saka ka sumunod sa akin. Alam mo, sinasabi ng Lord, bitawan mo yung yakap mo, saka mo ako yakapin. Kasi dahilan kung bakit hindi mo ko pwedeng yakapin ngayon, kasi meron ka ibang yakap. Na hindi ako papayag na meron kang ibang kayakap. Dapat ako lang. Dahil si Kristo lang, kaya yung dialogue nga, diyan ako maligaya eh. Hindi ka maligaya sa Panginoon? Hello? Stop embracing sin, but instead, embrace God. Napakasimple, di ba? Kaya noong una, akala ko komplikado to. Stop embracing. Kasi gusto ko masagot din yung mga anong kahulugan ng a time of peace, a time of war, a time of ang dami, kung isa-isahin yun, mga pangyayari sa buhay yun. Na dapat nating harapin, na dapat nating tanggapin, wala tayong tatanggihan, wala tayong pagrereklamo sa Diyos, kasi lahat may layunin, may dahilan. At ang katapos-tapusan ng lahat ng ito, pinakamaganda pag nandoon na tayo. He makes all things beautiful. Alam niyo kung ano problema sa atin? Nakapako tayo sa ngayon. Nakatingin ang atensyon natin sa ngayon. Hindi sa Diyos, sa sarili natin. Kaya pati yung timing, gusto natin yung atin. Sabi ng Diyos, wait. Sabi natin, hindi Lord, now. Tama ba? Kaya maraming tao bigo.
Why? Kasi gusto niya masunod siya. Kaya kung may tao na inuutusan ng Diyos, dinidikta ng Diyos sa lahat ng gusto niya, hindi Kristiyano yun. Kasi ang tunay na Kristiyano, ang panalangin, thy will be done, not my will. Kasi malibang matutunan natin yung tamang panalangin, kapatid, hindi ka sasagutin ng Lord. Amen ba? So ano yung tamang attitude sa pagharap sa 2025? Ano yung tamang attitude? The attitude of repentance. Ano ba yung dapat nating bitawan? Ano ba yung dapat nating talikuran? Ano ba yung dapat nating pagsisihan? Gawin na natin ngayon. At tamang-tama, communion natin ngayon. Baka po pwedeng aminin na natin kung ano yun. When I say aminin, kung yung rich young ruler, yun yung kayamanan niya, eh baka tayo, itong Hebrews 12:1. Yung kasalanang bumibihag sa atin. Kaya wag mo sabihin, stronghold ng kalaban to. Hindi stronghold ng kalaban yan. Stronghold mo yan. Kasi ayaw mong bitawan. Tama ba? Ano ba yan? Baka kailangan harapin mo na ngayong umaga. At sabihin mo, Lord, simula ngayon, gusto mong gumanda buhay mo? Simula ngayon. Gusto mo na magbago? Simula ngayon. Hindi next Sunday, ha? Kasi baka magbago isip mo next Sunday. Baka nga wala ka next Sunday. Ba't, Pastor, pinangungunahan niyo ako? Hindi naman. Hindi kita pinangungunahan. Winawarningan lang kita kasi pwedeng mangyari yun. Alam niyo kung anong panalangin ko kagabi para sa church? Na sana maging committed tayo, lahat tayo seryoso ditong pasok ng 2025. Hindi natin kailangan dumami. Kailangan natin maging seryoso at maging matino. Amen? Pastor, ba't ganun? Ayaw mo talaga dumami? Hindi naman sa ayaw. Kaya lang hindi yun yung goal. Kasi alalahanin nyo, Matthew chapter 7. Kakaunti ang nakakatagpo nung daang makitid. Bakit? Hindi popular yung daang makitid. Ang popular yung malapad. At maraming nando dun. Exhortation to repentance. There are a lot of things we embrace in this life that we have to give up and stop embracing. Kapatid, ano yun? Ano yung pilit natin hinayakap na sabi ng Lord, bitawan mo yan, hindi tama yan. Ano yun? At malibang aminin natin kung ano yun, hindi mo bibitawan yan. Lalo pat kung pinagtatanggol mo, dito ako maligaya. Hindi lahat ng gusto natin, gusto ng Lord.
At hindi lahat ng gusto ng Lord, gusto natin. Pues, gusto niyo magandang buhay, panahon na para ang Diyos ang masunod sa buhay natin. Amen?